Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Did you bless the Lord with your voices? Your amazing voice? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, natutuwa akong kasama kita ngayon. Natutuwa ako, nagagalak akong nakita kita ngayon. Ayan. Praise the Lord. So, pwede bang palakpakan natin ang ating Diyos na buhay? Lord, salamat po Panginoon that once again, dinala niyo po Panginoon ang amin po mga pangyapak sa inyo pong tahanan. Salamat Lord sa isang linggong paggabay, pag-iingat, at patuloy na pagpaparanas po sa amin ng inyo pong kapangyarihan. Lord, you're so amazing. Every year, sineselebrate po namin ang Pasko. Iisang kwento pero napakaraming revelations, so God. Salamat po Panginoon that once again, buhay po kami, malakas. Ngayon Panginoon, amin pong isinisigaw, sinasambit, na kayo ay buhay sa amin pong mga puso. Thank you Father God, for the excitement na nasa amin pong mga puso, Father God, to celebrate the Lord Jesus Christ, ang kanya pong kapanganakan, ang kanya pong pagparito sa mundong ito para po sa amin. Father God, continue to help us. The vessel that is in us, feel this, Father God, of the words that we are about to share with these brothers and sisters. May the Holy Spirit continually minister to each and every one, whatever iniquities, sins, Father God, na nakikita mo, remove this. Linisin niyo po kami upang kami ay patuloy na makalapit sa iyo at manamnam namin, Panginoon, ang inyo pong mga salita. Salamat po aming Ama. Banal na Espiritu, we acknowledge you in this place. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So today, bago po ako magsimula, I would like to ask Brother Winston to please, meron po akong ipapakita sa inyo na isa sa mga bunga ng ating mga panalangin, katapatan ng ating Panginoon as we are about to exit 2025. And remember, 3 years ago, noong amin pong pinanalangin ang simbahang ito, sa pamamagitan po ng isang divine intervention na napangyari sa buhay po ni Pastor Donald. And during that day, ay nag-start po kaming manalangin kung ano yung kalooban ng Panginoon in line with the vision of this church and the vision that the Lord has given me, the vision of discipleship, the vision of church planting. At yun po tayo nag-focus. Yun yung laging ginagawa natin. Kaya nga every year may mga pag-abot tayo sa Pilipinas. No, tinuturuan natin ng ating mga kapatiran to give, to support the mission. No, because we believe that the vision is there, but without your cooperation in prayers, in your talents, in your resources, hindi magiging successful ang mga bagay na ito. So we need to have something for God to bless. Nakanya pa? So kailangan meron tayo, ano yung meron tayo na pagpapalain ng Panginoon? Unang-una yung pananampalataya. The Lord bless us with faith. Yung faith na meron tayo, hindi naman galing kay Pastor Christian eh. Hindi galing sa church, hindi galing sa kung sino man. The faith you have comes from the Lord. At unti-unting pinapalaki ng Panginoon yan hanggang sa makita mo yung lawak ng kanya pong biyaya. Amen po ba? Years ago, parang tagal-tagal na, no? Pinag-pray po natin ito at sa tulong ng bawat isa. This week, nagkaroon na sila ng mga prayer meeting, no, nagkaroon na sila ng mga worships diyan sa church. Imagine that, yan pa lang, hindi pa tayo nagsisimula, hindi ko pa sila tinuturuan, hindi ko pa ibinababa yung sistema kasi nga dito hindi pa natin nasimulan. Though ginagawa na natin yung konsepto, but we don't really yet disseminate or teach the system of vision multiplication. Pero kita nyo po yung ginawa ng Panginoon. Unang-una, He prepared the people. Okay? Nagsisimula tayo not on the place. Lagi natin ginagawa yan.
Kaya nung sinimulan natin ang ministry sa Korea, nagsimula lang tayo sa bahay. Okay? So we pray hard, we read the Bible, and we listen to God kung ano yung kanya pong mga ipapagawa sa atin. Very clear instruction. Kasi without clear instruction, mahirap yon. Kaninang umaga, medyo pinagsabihan ko sa Aaron, sabi ko sa kanya, puntahan mo sila tito mo, ipaliwanag mo sa kanila kung paano ilalak yung pintuan. Kasi kapag hinila mo yon, masisira yan. May technique yan. Alam niya. Ngayon, pumunta siya doon sa labas na hindi niya alam yung instruction. Pagbalik niya sa akin, nakasara na, daddy. Nakasara na. Sabi ko, hindi yun yung ina-expect kong sagot. Sabi ko kanya, paano ginawa? Basta nakasara na. Hindi yun ang ano eh. Hindi yun yung instruction eh. So madaling salita, hindi niya nakuha yung instruction. So sinabi ko sa kanya, alam mo, delikado yan. Pupunta ka sa isang bagay, sa isang lugar na hindi ka handa, and then you're going to do something there, mapapahamak ka. Or, mamimisinterpret ng iba. Kasi nga hindi siya klaro. Ganun po ba, daddy? Yes. Huwag mo nang ulitin yun. It must be clear. So, yun yung nangyari. No? Sabi ng Panginoon, ito yung instruction. Focus ka sa vision. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, no? Na pinagpe-pray natin. Imagine that, ilan yan? Napakadami na nila. Hindi pa natin na ibababa yung vision. Ano ba yung vision? Di ba? Unang-una, you love the Lord. Unang-una, yung pagmamahal sa Panginoon. Na marami ang nakalimot. Basta nagsisimba ka, nagbibigay ka, ang sabi nga nila nung lagi kong nakakausap, basta ako, mabuti akong tao. Hindi ako nang-aarabyado ng iba. Sabi ko, okay naman yun, ang gandang pakinggan, tama po ba? Marami tatanungin mo, basta ako pastor, okay ako, mabait akong tao, wala akong inaagarabyado, hindi ako nagnanakaw, nagbibigay ako, tapos. Pero pag pinagsasapan natin ng salvation, hindi naman yun ang ibig sabihin nun. Hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng mga yon. Nakita niyo po, pag walang clarity, mamimislead, mamimisguide ang mga tao. Ang alam natin, minsan dito, naglilingkod lang tayo dito, nag-church, pero maganda yan lahat. Pero ano ba talaga yung pinaka-vision? Ano ba talaga yung pinaka-gusto ng Panginoon? And that is multiplication. Amen po ba? Amen. Multiplication ang maraming mga simbahan, maraming mga Kristiyano ang nakalimutan natin. Ang pagparito ng Panginoon is that for us, what? To be saved. Tama po ba? To be saved. And that person, yung particular person na yan na na-save, kailangan nagmumultiply siya. Kailangan humahayo siya. Kailangan kumikilos siya. Kailangan gumagawa siya. Kasi kung hindi, mamimiss mo yung pinaka-mission ng buhay mo. Amen po ba? Amen. Yun ang pinaka. Kaya nga, I would like to show you this. Ano po? Meron pong isa dyan, yung pakilipat nga, bro. Kung mapapansin ninyo, yung isa. Yan. Yung part na yan, parang hindi ko ata naibigay. Tatlo lang. Okay. Yung part na yan, makikita nyo, kulang na kulang ng upuan. Meron pa, hindi ko naibigay. Merong dalawang upuan, tatlo ang nakaupo. Ayun. Kita nyo? Ilang tao yung nasa gitna? Tatlo. Pero, yung upuan nila, dadalawa lang. Yung mga iba dyan, nakatayo. Nawa nyo? Yung iba dyan, nakatayo. Yung mga iba dyan, isang upuan, dalawang tao. Naka nyo? So, ready na yung mga tao, pero kulang tayo sa lalagyan. Naka nyo ba? Na-amaze lang ako nung pinapanood ko. Grabe Ang dami nila, pero walang maupuan. Alam niyo po ba ang church? Salamat sa buhay ng mga naunang mga kapatid natin. We remember them. Yung mga nakasama natin dito, sila Sister Crisan, no? Lalo na, alam niyo si Crisan, napakabait nun. Yung mga inuupuan po ninyo ngayon, siya ang bumili niyan. Si Kainet. Si Kainet, nandito. Kainet, nalala mo nung mga binili natin? Nalala ninyo, si Kainet at saka si Crisan. Sila ang mga sponsor ng mga inuupuan natin ngayon. Ginamit sila ng Panginoon para magkaroon ng upuan yung simbahan. Nakita niyo po yung Nueva Ecija, yung church doon na pinatayo ng Panginoon. Yung mga upuan nila doon, ginamit din po ang church na to nung nandun pa tayo. Sabi ko na, sino dito ang gustong maging blessing sa Nueva Ecija? Isang tao, isang upuan. Kaya na-raise po yung upuan ng mga nagkaroon ng upuan yung simbahan doon sa Nueva Ecija.
Ang tanong, sino dito yung gustong maging pagpapala ngayon sa bagong church doon sa Tarlac? Na 3 tao, 2 upuan. Alam niyo mga upuan doon, kita ko kumakawayan pa yung mga nandun eh. Ewan po ba? Ewan po ba? No. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi sa inyo ng Panginoon ngayon, but sinishare ko sa inyo kung ano yung napakatabang lupa na pwede natin pagtamnan. Maniwala po kayo, etong mga ginagawa natin ito para sa Panginoon, hindi po tayo mabibigo. Hindi man yan material ang babalik sa inyo. Maniwala po kayo yung kapayapaan, para bang sobrang sayang-saya mo. Wala ka namang ginawang sobrang dami. Pero kasi hindi naman yun eh. Ginawa mo kung ano yung dapat, ginawa mo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Amen po ba? So, shinare ko lang sa inyo, hindi ko alam kung anong leading sa inyo ng Panginoon. After this worship, no, you may pray at hingin ninyo yung leading ng Panginoon. If you want to be a blessing for this church, napakarami pang pangangailangan ng simbahang yan, no? Bandang labas pa lang yung nalagyan ng cladding kasi yan eh. So dapat yan double walling siya. So isa sa labas, isa sa loob. So madami pa siyang pangangailangan. Meron na rin siyang napaka-cute na na pulpit. Yung pulpit na yun, ginagamit namin yan nung pumunta kami doon sa Silong ng Kawayan eh. Yan. Nakapag-preach na ako using that pulpit. So napaka-saya makita na talagang kumikilos ang Panginoon, no, sa simbahan ito. And sabi ko sa kanya, you expect, no, maghanda kayo because the harvest is so plenty, but the worker is very few. Kaya nga, are you excited? Excited ba kayo? Excited ba kayo mga kapatid? Alam niyo, pag hindi niyo nagawa yung pinaka-mission niyo sa buhay, mamimiss ninyo. Magpo 40 years old na kayo, magpo 50 years old. Ang bilis ng araw. Kala ninyo, forever tayo dito? No. Habang tayo tumatanda, umiikli yung buhay natin dito sa mundo. So you have to pray hard. Lord, ano ba yung gusto mong ipagawa sa akin? Ano ba yung pinaka-mission ko dito sa mundong ito? Magparami ba ng anak? Go! Magparami ng anak. Spiritually. Di ba? Physically. Ano pa? O magpayaman. Huwag naman yung magpayaman ng pera kasi delikado tayo dyan. But okay, anyway, depende sa inyo yan kung ano yung pinapagawa sa inyo ng Panginoon. But I would like to challenge you, wag nating hayaan, no? Wag nating hayaan na hindi natin makita kung ano yung pinaka-mission natin sa buhay, because yun yung pinaka dapat nating gawin. Yun yung mag-fulfill ng buhay natin pag nalaman natin yon. Today, we are going to continue the series, no? Mabilis lang ito. Ang series natin for this month, eto, revealed. Sabi nga natin, revealed. Bakit? Kasi napakatagal ng panahon, ni-reveal na ng Panginoon kung ano yung pinaka-purpose niya, kung bakit siya pumunta dito sa lupa. Amen po ba? Kung ano yung pinaka gusto niyang mangyari, kasi kahit naman hindi siya pumunta dito, mananatiling Diyos ang Diyos. Kahit na hindi siya pumarito, may panganak na manguli, at pahirapan hanggang siya ay mamatay, pero salamat muli siyang nabuhay. Kahit hindi mapangyari yung mga bagay na yon, mananatili siyang Diyos. Pero bakit pinili niyang pumunta rito? Bakit pinili ng Ama na ipadala ang ating Panginoon Jesucristo? Many years ago, ang lumipas, ni-reveal ng kanyang mga salita yung pinaka-purpose. Alam niyo pa kung bakit? Because He want to save the world. Ang sabi ko, gusto niyang iligtas ka. Hindi ka ba magpapasalamat? Amen po ba? So ano ba yung pinaka nasa puso ng Diyos? Kaya nga yung title ng sermon for tonight, for this afternoon, ang sabi dyan, Christmas in Jesus' heart. Meron kasing kanta, sabi doon, Christmas in our heart. Wala namang masama doon, pero alam niyo po, minsan ng Pasko, na napansin ko lang, parang laging nakasentro sa buhay natin.
Tama ba? Paano ako magiging masaya? Paano ako makaka-receive? Paano ako magiging, saan ako pupunta? Sino yung kakausapin ko? Ano yung iluluto ko? Di ba? Ano yung idadamit ko? Parang laging nakasentro sa atin. Parang tayo may birthday. Tama ba? Napansin nyo ba yon? O ako lang nakakapansin? Amen ba? So today, yung title ng message ay isang mensahe na magre-remind sa atin, it is not about us. It's all about Jesus. At ano ba yung nasa puso ni Jesus? Ano ba yung nasa puso ni Jesus ngayong Pasko? Are you excited? Matthew chapter 20, bago po tayo pumunta doon sa isang kwento, basahin natin itong passage natin. 20 verses 25 to 28. Ang sabi dito, Jesus called them together and said, so ibig sabihin may mga ibang tao pa dito. Okay, sabi niya, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your, sabi nga natin, servant. And whoever wants to be first must be your slave. Okay, sabay-sabay natin basahin ito sa verse 26. Ang sabi doon, ready, go? Just as the Son of Man did not come to be saved, but to serve, okay, and to give His life as a ransom for, kanino? Para lang ba kay Samonim? Para sa lahat. Para sa lahat. Ang ganda ng message. Amen po ba? Ang ganda ng message. Kung titignan niyo po, kahit hindi na ako mag-preach, nandun na yung mensahe. Ang pagpunta dito ni Jesus ay para tayo po ay paglingkuran upang hindi tayo ang paglingkuran niya, kundi siya ang maglilingkod sa atin. Okay? Upang siya ay mamatay. Okay? Bakit ba kailangan niyang mamatay? Kasi nga makasalanan tayo. Bakit hindi na lang si Marnelli ang mamatay para sa lahat? Wala pa naman siya noon. Pero hindi yun eh. Alam niyo po, walang ano sa atin. Walang pwede kasi nga lahat tayo makasalanan. Ang pwedeng pambayad lang para hindi tayo mamatay ay yung tao na walang kasalanan. Sino yon? Sigurado kayo? Walang kasalanan ng ating Panginoong Jesus. Siya lamang ang taong walang kasalanan. O talaga po tao siya? Yes, tao siya. Alam naman yung pagka-Diyos niyang ipako. Hindi pwede yun. Spirit ang Diyos eh. Tama po ba? Espiritu ang Diyos. Kaya kailangan niya magkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero paano yun, Pastor, tao siya? Di ibig sabihin may kasalanan. Diyan ka nagkakamali. Sapagkat siya lang ang tao na pinadala ng Diyos. Ang kaisa-isang anak ng Diyos na nagkatawang tao para walang kasalanan. Tama po ba? Nag-get yun. Ganda ng message. Di ba? Para mamatay para sa ating lahat. Amen po ba? Amen. So, ituloy natin. So, ano yung pinakamakikita natin dito in connection with Christmas? You know, I would like to say, Christmas is not just a date of a calendar. No, pag sumapit kasi ang Pasko. In fact, ang Pilipinas, ang pinakamay mahabang selebrasyon ng Pasko. Pagpatak pa lang ng Setyembre, nako, makikita mo, tataas na ang bill ng kuryente. Tama po ba? Kasi bukas lahat ng mga palamuti sa bahay. Amen po ba? At nakikita mo doon, 4:00 pa lang, may nagpapatugtog na. Sasabayan pa ni Lola na nagwawalis sa may kalsada. Amen po ba? Namimiss yun. Amen po ba? Alam niyo po, it is the revelation of what was already in Jesus' heart. Before the manger, before the angels, before the cross, His heart was already set on us. Ang puso ng Panginoon ay para sa atin na talaga. Naniniwala ba kayo doon? Na ang puso ng Panginoon ay para sa atin lang talaga. Ganun niya tayo kamahal. Now, meron isang kwento sa John. Balikan natin ito. Ang ganda nito, John chapter 13 verse 5 to 17. Mabilis lang. Ang sabi dito, but sabayan niyo ako, basahin niyo dyan. Sabi dyan, after that, He poured water into the basin and began to wash His disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around Him. He came to Simon Peter, who said to Him, Lord, sabi nga natin, Lord,
Are you going to wash my feet? Sabi niya, Jesus replied, you do not realize now, but I am what I am doing. But after you will understand. Sabi ni Peter, no, Lord, hindi pwede. Hindi pwede kasi master ka namin, ikaw ang boss namin, ikaw leader namin. Dapat kami ang maglilingkod sa'yo. Tama po ba? Nakita niyo po yung perspective ng tao. Ganun eh. Ikaw ang leader, ikaw ang pagsisilbihan. Pero brinake ito ni Lord. Brinake ito ni Jesus. Makinig kayo, mga magiging leader dito. Lahat tayo dito leader. Pagdating ng time, whether you like it or not, magiging leader ka. Ngayon pa lang, leader ka na. Amen po ba? Kung mayroon kang mga hinahawakang mga cell group, leader ka na. Kung mayroon kang pinagpipray, leader ka na eh. Di ba? Nakuha niyo po? Kung mayroon kang ministry dito, leader ka na. Okay, ituloy natin. Sabi doon, sabi niya din the Lord, verse 9, verse 8, sabi niya, no, said Peter, you shall never wash my feet. Nakita niyo po, tao'y si Pedro yung nagsasalita dito. Sabi niya, not just my, sabi niya, unless I wash you, sabi ni Jesus, you have no part with me. So nagulat ngayon si si Pedro, sabi, naku, parang hindi ata yun hindi ata maganda yun So sabi niya doon, saan na tayo? Nine, sabi niya, then Lord, sabi niya, then Lord, kung ganon, Simon Peter replied, sabi niya, not just my feet, sabi niya, but my hands and my head as well. Ganun pala, magbe-ben. Pag minsan, pag may benepisyo talaga natin, ang bilis-bilis natin. Okay yun So, baka hindi ako mapabilang. Sige Lord, sige na nga. Hindi lang yung pa ako, buong katawan na, paliguan mo ako. Di ba? Ganun ba kayo minsan? Pag nakita nyo yung opportunity, ganda yun Sige Lord, pupunta ako dyan. Amen po ba? Gagawin ko yan. Ituloy natin, ang ganda. Okay, himayin natin. Sabi niya, not just my feet, but my hands and my head as well. And then sabi ni Jesus, those who had a bath need only to wash their feet. Their whole body is clean, and you are clean, though not every one of you. For we know who was going to betray him. And that was why he said, not everyone was clean. In verse 12, sabi niya, when he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Do you understand what I have done for you? He asked them. You call me teacher and Lord, and rightly so, totoo naman, for what I am. Now that I, sabi niya doon, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. Nakuha niyo po? In verse 15, sabi niya, I have set you an example that you should do as I have done for you. Very, very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor a messenger greater than one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Ang sabi niya, you will be blessed if you do them. Ano ba yung sinabi ng Panginoon? Serving. Paglilingkod. Amen po ba? Alam nyo, itong verse na to, kung makikita ninyo at nanamnamin ninyo, kung ano yung karakter ng pagiging isang tao ni Pedro, kabaliktaran naman ang itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba, sa panahon natin ngayon, kanina nasabi ko, pag leader ka, ako ang paglingkuran mo, ako ang leader mo dito Tama ba? Pero hindi po. Kaya mga leader dito, kayong maglilingkod. Tayong maglilingkod sa mga nasasakupan natin. Amen po ba? Kailangan natin palitan yung sistema na kapag leader ka, ikaw yung, ako yung boss dito. Hindi yun yung tinuturo ng Panginoon. Amen po ba? Mga cell group leader ba? Okay pa ba kayo dyan? Baka gusto nyo mag-back out, let me know. Amen po ba? Now, titignan ngayon natin, kukonect natin, ano ba talaga yung nasa puso ni Jesus? Ngayong Pasko. Are you ready?
Unang-una, yung nasa puso ng Panginoong Kristo, tatlong bagay lang. The word humility. Sabi diyan, Christmas in Jesus' heart is humility. Sabi nga natin, pagpapakumbaba. Yan. Maraming beses ko na itong naituro, pero ngayon, inuulit ko na naman sa ibang konteksto. No? Kasi alam niyo po, isa sa pinakamalagang bagay na most of the times nakakalimutan natin mga Kristiyano ay yung pagpapakumbaba. Amen po ba? Tignan mo yung katabi mo kung mayabang yan. Amen po ba? Pero don't worry, Pasko ngayon, no? Para sa iyo ang message na to. Para sa atin ang message na to. Ang nasa puso ni Jesus, kagaya nga po ng sinabi niya dito sa kanyang mga salita, noong kasama niya ang kanyang mga disciples, no? Ang nasa isip ng mga disciple, paglilingkuran siya, pero sabi ng Panginoong Jesus, hindi, ako yung maglilingkod sa inyo. Ako yung leader ninyo, let me serve you. This Christmas, that is the heart of Jesus. That is the heart of Jesus. Sabi mo sa kanya, ang puso ni Jesus ay pagpapakumbaba. Luke chapter 2, verse 6 to 7. While they were there, so merong senaryo. The time came for the baby to be born. At ito yung sineselebrate natin ngayon. In verse 7, sabi diyon, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger. Okay? Sabi nga natin manger. Sabi nila sabsaban. Ang sabi doon, because there was no guest room available for them. Naniniwala ba kayo talaga na during that time wala talagang room? Alam niyo, ito nung nag-aaral ako ng Bible School, may ano dito meron kami discussion dito. Totoo ba talaga during that time kasi lalo ngayon peak season, napakaraming mga maraming mga namamasyal at talagang in demand ang mga lugar. Pero during that time, may mga nagsasabing mga scholars na during that time posibleng walang lugar No. Imposible yan Pero dahil sinasabi ng Bible, may mga scholars na inaral nila, pero imposible. Alam niyo po ba ito ay isang kaparaanan ng Diyos? Pwede, Lord siya Diyos siya So pwede siyang mag-provide ng talagang very special place para sa kanyang anak. Tama po ba? Pag meron kang anak, ang pinaka-the best, yung pipiliin mo para sa kanya. Tama po ba? Meron kang mga disciple, ang pinaka-the best ang ituturo mo para sa kanya. Alangan naman naturuan mo siya magpakamatay. Alangan naturuan mo siya na magnakaw. And hindi natin gagawin yun, mga leader. Tama po ba? So bilang isang tatay, ipapanganak ang kaisa-isa mong anak, of course, ang nasa isip mo, saan siya ipapanganak? Unang-una, parang yung pinanganak-anak ni Pastor Christian, di ba? Pinagpili siya. 200,000 per day or manon? Siyempre, manon. Mahal Pero maganda naman yung lugar. Ewan po ba? Napakaganda ng lugar, pero manon lang, pero napakaganda na. Nakita namin, talagang very special yung place. Amen po ba? Ang point ko doon, iba naman yung konteksto noon. Okay, wag nating i-connect, okay? Ang point natin doon bilang isang tatay, syempre paghahandaan mo 'yan. Firstborn Kaya firstborn Pero bakit? Kung babasahin natin yung kwento, sabi doon, walang room, walang available for them. So ibig sabihin, ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo sa isang napakasimple. Simple ba? Hindi nga simple Pwede bang manganak ang isang tao? Parang kambing, mga hayop lang ang nanganganak doon. Tao ito Hindi lang siya basta-basta tao. Sino siya? The Son of God. The Savior. No? Ang ating Panginoong Jesucristo. Pero imagine that, inalaw ng ating Panginoong Ama na siya ay maipanganak doon sa lugar na ganoon para ipakita sa atin na ang pagiging isang leader, ang pagiging isang leader ay hindi lang nakikita sa katanyagan, sa kayamanan, o ano paman na standard ng mundong ito. Ang sabi ng Panginoon,
Ipapanganak dito ang Savior because the Savior will come to serve and to save this humanity. Amen po ba? Nakuha niyo po yung points. Amen po ba? So Philippians chapter 2 verse 6 to 8. Sabi doon, who, being in very nature of God, did not consider himself, he did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, sabi niya doon, he made himself nothing by taking the very nature of a servant. Hallelujah! Palapakan nga natin ang ating dakilang Diyos. Ang sabi niya doon, being made in human likeness. Totoong tao. And verse 8, sabi niya, and being found in appearance as a man, and he humbled himself. Amen po ba? Napakabuti talaga ng Panginoon. Ang sabi niya, by becoming obedient, tignan yung kabutihan niya, even to the point of death, even the death on the cross. And during that time, mga kapatid, ang kamatayan ng isang tao sa cross, ang pinaka-worst, ang pinaka-nakakahiyang uri ng pagkamatay ng isang tao. Pag pinatay ka sa krus during that time, wala ka talagang maihaharap. Maging ang pamilya mo, wala silang maihaharap na muka sa mga tao during that time. At pinili ng Panginoon na mamatay doon para ipakita niya yung totoong pagmamahal niya para sa atin. Amen po ba? Jesus was not forced. He was not forced to do this. Amen po ba? He was not even forced people, situation for him to be born in this very low, very difficult situation. He chose to be born in the manger. Amen po ba? He chose it. Para ipakita niya sa atin ang totoong pagiging isang leader. Leaders, makinig po kayo. Itinalaga tayo ng Panginoon dito, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Amen po ba? So i-break natin yung mentality na leader ako. Kailangan kayo ang maglingkod sa akin. Makinig kayo sa akin, kung hindi, talsik kayo lahat. Amen po ba? Walang ganun. Ang sabi diyan, Christmas reveals a Savior whose heart is humble. Sabi nga natin, humble. Hambog. Amen po ba? Humble. Siya po ay nagpakumbaba. Iniwan niya ang langit, ang kanyang trono, upang tayo ay magkaroon ng buhay. Upang tayo ay katagpuin niya. Ipinagpalit niya ang kanyang glory. Okay? Ipinagpalit niya. During that time, dapat siya yung gino-glorify. Tama po ba? Dapat siya, during that time, siya dapat yung sinasamba. Pero hindi niya po ito pinangyari during that time. At hinayaan niya ang mga tao na makita kung ano yung realidad. Kung ano yung sitwasyon niya during that time. Mas pinili ni Jesus na maging mababa, magkaroon, upang tayo ay magkaroon ng access sa Kanya. Pwede naman siyang maging mataas, talaga namang mataas siya yung Diyos, pero hindi niya po yun hinayaan. Pinili niyang ipanganak sa pinakamababang anyo ng kapanganakan upang lahat ng mga tao ay malayang makalapit sa Kanya. Amen po ba? Palapakan natin ng Panginoon. Amen. So ano yung nasa puso ni Jesus? Sabi ng Panginoon, I will come down to where you are so you don't have to come. So you don't have to climb up. Malayo ang langit. Amen po ba? Mataas ang langit. Hindi nyo na kailangan gawin yan. Ako ang bababa para maranasan nyo ang langit. Magpapakahirap ako, magpapapako ako sa krus. Hahayaan ko lahat ng mga sapak, ng tadyak, ng dura, ng mga pagmumura ng mga taong yan. Para sa mga naniniwala sa akin, ay maranasan nila ang langit habang sila ay nandito sa mundong ito. Pwede bang sabihin natin, Lord, salamat po. Lord, thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. So if Jesus humbled Himself for us, gusto ko pong sabihin, Christmas
is calling us. This situation, this season is calling us to humble our hearts. Sabihin natin, I will humble my heart by God's grace. Ang hirap kasi magpakumbaba. Lalong-lalo na kung hindi naman talaga ikaw yan. Amen po ba? Ang sabi diyan, Christmas is calling us to be humble or to humble our hearts. Amen po ba? Para tayo ay magpakumbaba, para tayo ay magpatawad, initiate reconciliation, maglingkod. Amen po ba? At magmahal. Kapag sinabi natin humility, magpapatawad ka kahit hindi ikaw ang may kasalanan. Amen po ba? Pag sinabi nating reconciliation, hindi mo hihintayin yung iba para makipag-reconcile sa'yo. Dapat ikaw yung nakikipag-reconcile. It doesn't matter kung sino ang tama at mali. Amen po ba? Tayo po yung naglilingkod. Tayo ang maglilingkod. Tayo ang magmamahal. Bakit ganun, Pastor? Parang unfair naman. Yes, I know, unfair. Yan ang standard ng tao. And even the Lord Jesus Christ, unfair yung ginawa nila sa Kanya. Pero yung response ni Jesus, very different. Yes, ako yung pinahirapan. Though ako yung Diyos, ako yung Creator, ako yung kaisa-isang anak ng Diyos. Pero ano pong ginawa niya? Very different. Nagpatawad, naglingkod, namatay, nagmahal. Despite of who we are. Palapakan natin ang dakilang Diyos. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Pangalawa, ang puso ng Diyos. Humility. Pangalawa, sabihin nga natin, compassion. Compassion. Grabe ang puso ng Panginoon. In Matthew chapter 9, verse 36, ang sabi diyan, when he saw the crowds, okay, he had compassion on them because they were harassed, helpless, like a sheep without a shepherd. Ito yung nakita ng Panginoon. Ito yung nakita ng Panginoon during that time. Amen po ba? Amen po ba? Nakikita niyo po yung puso ng Panginoon in Luke chapter 19 verse 10. For the Son of Man came to seek and to save the lost. To seek and to save the lost. In Matthew chapter 9, nakikita po natin dito yung puso ng Panginoon, nakikita niya kung gaano naghihirap ang mga tao during that time. Pero alam niyo po yung kahirapan na sinasabi dito. It's not about yung walang makain. No? It's not about yung walang... Hindi yun eh. Ang nakikita niya, yung mga taong ito, nangangailangan ng tatay. Nangangailangan ng kalingan. Nangangailangan ng totoong pagyakap. Sobrang pagod na ang kanilang mga espiritu sa pagpapahirap ng kanilang ruler during that time. Amen po ba? Kasi alam niyo po, para maintindihan ninyo, during that time, pag sinabing sumunod ka, you don't have any choice. Mali ka man or tama, pag sinabi ng leader mo during that time, gagawin mo. Nakuha niyo po? Pag sinabi ng leader mo na kailangang ibigay mo yan, kung hindi, ito yung mangyayari sa'yo. Nakuha niyo po? Pag nagkamali ka, ito yung hirap. During that time, napakarami pong klaseng offering. Nagkasala ka, sin offering. Maging nga sa pagpapasalamat, may offering. Nakuha niyo po? Napakarami mga offering. Kaya dapat during that time, kailangan meron kang maraming hayop. Meron kang mga magagandang hayop, mga tupa. Kasi para ikaw ay mapatawad, kailangan mong pumunta sa mga pari, ibibigay ang mga hayop na ito para hindi lang basta-basta offering na tupa, kailangan talaga magandang uri ng hayop. Yun ang susunugin, kakatayin, susunugin na i-offer para mapatawad ang inyong mga kasalanan. Ganon katindi nun. Imagine that, kailangan mong mag-alaga. At kapag wala kang alagang hayop, hindi ka talaga patatawarin. Ganon yung burden. Amen po ba? Magpapasalamat ka na sa Panginoon, hindi mo pa magawa na kagaya ng ginagawa natin ngayon kung hindi ka pupunta doon sa lugar ng pasasalamat. Ibibigay ang mga offering mo, susunugin mo, at tsaka ka palang mapapatawad sa iyong mga kasalanan. Pero ano yung sinasabi ng Bible? Hindi nyo na kailangan gawin yan.
Nakita ng Panginoong Jesus yung hirap ng mga tao during that time. Kaya sabi niya, darating yung time. At ginawa nga ng ating Panginoon, He offered His life para sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Nandyan pa po ba kayo? Jesus didn't just come to be born. He came to be involved in our life. Kaya sa bawat laban natin, wag nating iisipin na tayo lang. Because many years ago, ito na yung sinabi ng Panginoon sa atin, ang laban mo, laban ko. Nandito lang ako para sa iyo. Amen po ba? Now, tanungin ko kayo, ano yung mga pinagdaraanan ninyo ngayon, mga laban ng buhay ninyo na sa tingin nyo sobrang hirap? Meron po ba? I would like to remind you, nasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, sabi niya, "Nak, huwag mong mahahayaan na lumipas ang 2025 na yung mga kahirapan na yan, yung journey na yan, ay pasan-pasan mo." Ang sabi niya, pagpatak ng 2026, remind yourself, nandito lang ako para sa iyo. Amen po ba? Marami pong pagod kasi hindi nila ina-acknowledge ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Yes, I know sometimes may mga unfairness sa ating mga buhay. May mga questions na minsan ang hirap intindihin, ang hirap ipaliwanag. I would like to challenge you, the more na hindi nyo naiintindihan ng mga sitwasyon ng buhay ninyo, the more na dapat kayong nagtitiwala sa Panginoon. Amen po ba? May mga breakings, sobrang hirap. Naalala ko naman si Len, sabi niya, wala na akong trabaho, sabi ng isang pastor, praise the Lord. Amen po ba? Praise the Lord. Yes, I know, difficult, mahirap. Pero sometimes, or most of the times, nakakalimutan natin na yung tatay natin, tayo lang naman yung hinihintay niya na lumapit sa kanya para sa mga sobrang hirap sa mga sobrang panahon, sobrang hirap na panahon ng ating mga buhay, ay maranasan natin siya. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang susuko. Remember, the Lord is always with you. Si Jesus Christ, throughout His life, nung nandito po siya, ang sabi sa Bible, 3 years ang kanyang ministry. Nabuhay po siya ng 33 years. 3 years ang ministry niya. Nispend niya po ito to touch lepers. Nagpagaling po siya. Okay? Pinakain niya yung mga makasalanan. Makasalanan talaga, pinupuntahan niya eh. Mayayaman, na makasalanan. Na pinupuntahan niya talaga yung mga ayaw na sa mga nasa community na iniiwasan dahil nga makasalanan. Pero si Jesus, nung nandito siya, yun yung mga pinupuntahan niya. Amen po ba? Even to the point na nagulat yung mga disciples niya na merong isang prostitute na lumapit sa kanya at meron doong sobrang mahal na pabango at binuhos sa kanyang paanan. Na-amaze yung mga tao. Sabi niya, bakit hinaayaan nitong gawin ng babaeng ito, ang mga bagay na to? Kala ko ba siya yung Diyos? Amen po ba? Pero nabasa ni Jesus ang kanyang mga kaisipan, ang kanilang kaisipan. Kita niya, mas amazing nga itong taong ito eh. Kaysa sa inyo na nagmamalinis. Nakuha niyo ba? Most of the times, minsan ganun tayo. Yan, walang karapatan yan na mag-serve kay Lord kasi makasalanan yan. Sino sabing lahat tayo makasalanan? Amen po ba? Sa biyaya ng Panginoon, kaya tayo nandito ngayon. Pero during that time, ang pinili ng Panginoon, yung mga pinuntahan niya, yung mga makasalanan, yung mga ayaw ng lipunan. Ang sabi niya, "Nak, likay dito, lapit kayo sa akin." Ang sabi niya, "Yes, nagkasala kayo, pinapatawad ko na kayo. And from now on, iwasan na ninyo ang kasalanan. Welcome kayo sa akin." Ganun ang totoong tatay. Amen po ba? Kaya pag dumating yung time na nagkasala po kayo, don't worry, may pagkakataon pang magbago. Amen po ba? Lapit lang kayo sa Kanya. Ito po yung ministry ng Panginoon. He ate with the sinners. He touched the lepers. No? He wept with the broken. Yung mga sobrang nalulungkot. Pinasaya niya, niyakap niya, in-encourage niya. Amen po ba?
And I think ito po yung pinaka-message natin. Darating yung time, gagamitin ka ng Panginoon to be a blessing those people na nabanggit sa Bible. Be ready. Because anytime, pwede kang gamitin ni Lord, pwede kang maging pagpapala sa ibang tao. Amen po ba? Maging open lang tayo sa Kanya. He noticed the forgotten. Yung mga tao na kung saan nakalimutan na ng liputan, pinuntahan ng Panginoong Jesus. Why? Because He loves them so much. He has compassion to these people. Amen po ba? So Christmas, ang sa puso ng Panginoon, sabi niya sa atin ngayon, I see you. Nakikita kita. Nakikita ko kung ano yung nasa puso mo. I feel your pain. Ramdam ko kung ano yung nasa puso mo. Sabi sa atin ng Panginoon, I am not too far. Minsan, ikaw lang yung lumalapit, anak. Never kitang iniwan, never kitang pinabayaan. And most of the times, ikaw nga yung lumalayo. Pero alam mo, gusto ko lang sabihin sa iyo, never kitang iniwan. Never kitang pinabayaan. Kahit sa pagtulog ko, nandito ka sa aking puso. Dito pala. At nandito ka sa aking isip. Iiyak na kayo, huwag kayong iyak, huwag kayong iyak, walang iyakan. Amen po ba? Yan si Lord. Yan si Lord. May mga time na parang sobrang layo natin, never tayong iniwan ng Panginoon. Remember, He is always faithful. Amen po ba? So Christmas is not proven for decorations, but by the compassion of Jesus. If Christ lives in us, I would like to tell you, we must bring His nearness sa mga taong nasa mga paligid po natin. Sa mga lonely, sa mga nasasaktan, sa mga lost, sa mga hindi napapansin, dapat tayo maging pagpapala sa kanila. Ito po yung mensahe ng Panginoon ngayon sa mga panahon na isineselebrate natin ang Pasko. And the last one, in Christ, ang puso po niya, kaya po siya pumunta rito is that for us to be redeemed. At ginawa po yan ng Panginoon. Sabihin nga natin, redemption. He came to save. Hindi lang pumunta si Jesus, may mga kasi pumunta si Jesus para magkaroon ng dekorasyon ng ating mga buhay. Hindi yun eh. Kaya tayo nagkakaroon ng Pasko, parang ginagawa natin parang dekorasyon ng ating buhay. Pag walang Pasko, hindi na masaya. Hindi yun. Amen po ba? Hindi yun. Pumunta dito si Jesus to save us. To redeem us sa totoong kapahamakan ng ating pong mga spiritual na buhay. Amen po ba? Matthew chapter 1, verse 21, ang sabi doon, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. Because, ang purpose nun, He will save His people from their sins. Yun ang pinaka-purpose kung bakit ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo para magkaroon ang buhay natin ng totoong kalayaan. Para tayo ay masave sa atin pong mga kasalanan. Bakit anong kasalanan yun, Pastor? Ano niyo po ba sabi doon, ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So without Jesus' death, hindi po tayo mabubuhay dahil lahat po tayo ay nagkasala. Talaga ba? So wala pa akong ginagawa. Amen po ba? Yan ang akala mo. Araw-araw, ang dami natin mga pagkakasalang nagagawa. Bakit ba tayo nagkakasala? Yun kasi yung nature ng tao. Amen po ba? Yun ang nature ng tao. Sabi nila, namana natin. Huwag na natin sabihin yun. Huwag na natin sisihin ang ating mga ninuno. Talagang makasalanan tayo. Everyday, nagkakasala tayo. Amen po ba? Pero salamat sa Panginoon. Yung kasalanan mo noon, yung kasalanan mo ngayon, at saka mga kasalanan mo pang kandamakmak sa mga susunod na araw, pinatawad na niya. Palapakan natin ang Panginoon. Pinatawad na niya. Pero minsan, napakarami pong mga nang-aabuso. Yes! Pinatawag na ni Lord. Kaya tayo naman, gawa tayo ng kasalanan. Intentional. Walang pagbabago pag ganun. Ibig sabihin, hindi ka pa talaga nakalaya. Amen po ba? Ang pagkamatay ng Panginoon sa Jesus ay hindi lang para patawarin tayo, pinalaya rin po tayo sa ating pong mga kasalanan. Ngayon, kung patuloy tayong nagkakasala, intentionally, hindi pa tayo nakalaya. Kahit gusto ng Panginoon na palayain tayo, kung talagang pilit pa rin natin ginagawa ang kasalanan, questionable. Amen po ba?
Amen po ba? Naiintindihan po natin. So salamat sa Panginoon kasi yung puso niya ngayong Pasko is to remind us that we are already saved. Amen! Sabi mo sa tabi mo, you are already saved! Pinatawad ka na ng Panginoon, sinave ka na ni Lord sa kasalanan na yan. Kaya kailangan alagaan mo yan. Remember this. I would like to remind you, wala pa tayo sa langit. Okay? Huwag niyong ma-misinterpret. Wala pa tayo sa langit. Yes, saved tayo, pero wala pa tayo sa langit. Ibig sabihin, kailangan nating maging, kailangan nating mag-ingat. Kasi ang kaaway laging nariyan lang. Ang purpose ng kaaway kung bakit ginugulo niya tayo is that para magkaroon siya ng makasama doon sa eternal condemnation. Na-judge na kasi siya eh. Naghihintay na lang siya ng araw para siya ay talagang permanently doon na. At syempre, hindi titigil ang kaaway na siya lang. Gusto niya makasama si Ate Arlene. Tama po. Gusto niya makasama si Len. Lahat tayo gusto niya makasama doon. Tama po ba? Pero salamat sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, I have given you the authority. I have given you the power. I have given you the power to destroy this enemy. Amen. Amen po ba? I have given you the power to resist. Hindi yung to come closer to Him. May kanta kasi, tukso, layuan mo ako. Hindi ka iiwan yan, hindi ka lalayuan yan. Trabaho niya yan eh. Amen po ba? Dapat tayo ang lumayo. Amen po ba? Naiintindihan niyo po ba? Kaya sabi ng Panginoon, I have redeemed you already. The message of Christmas. Niredeem tayo ng Panginoon. Kaya kapag sinabing Pasko, salamat po Panginoon. Kasi naparito ka, ipinanganak ka, namatay ka, muli kang nabuhay at paparito kang muli para ako po ay sunduin mo para sa mas mahabang buhay. Tama po ba? Sino dito yung gusto mabuhay hanggang eternal? Forever. Yes. Amen. Matawa si Thea, parang gustong-gusto niya. Amen po ba? Gusto nating lahat. Tama po ba? Amen. Panghawakan natin yan. Amen. Sabi ng Panginoon, ganda nito. Gusto natin ito for sure. Basahin natin John chapter 3 verse 16. Ready? Go. For God so loved the world that He gave His one and only Son, whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Eternal life, yan yung gusto natin. Ang sabi ng Panginoon doon, you believe in Him. Maniwala ka sa Kanya. Doon nagsisimula ang transformation by believing in Jesus. Kasi kapag naniwala ka kay Jesus, hindi pwedeng hindi ka maniwala sa mga pinagsasabi niya. Hindi pwedeng hindi ka maniwala sa salita niya. Tama po ba? So dito, tatanungin ko kayo, sino dito ang naniniwala kay Jesus? Kapag binasa natin ang Bible, ang dami po niyang sinasabi dito. Tama po ba? Patungkol sa salvation, patungkol sa kasalanan, patungkol sa commitment, patungkol sa transformation, patungkol sa pagbibigay, patungkol sa pagmimisyon. Sinabi lahat ni Jesus yan. Sino dito ngayon ang naniniwala kay Jesus? The question is this, are you willing to obey what the Lord is telling us through His Word? Tingnan nyo, humina. Yan ang problema sa atin minsan eh. Amen po ba? Gusto nating pakinggan, gusto nating maniwala kay Jesus, pero pag pinag-usapan natin ang kanyang mga salita, ayaw natin. Pero hindi ko kayo mamadaliin. Hindi trabaho ni Pastor Chris ang baguhin ang puso ng ninuman sa inyo. Amen po ba? Ang trabaho ni Pastor Chris ay i-inform, i-encourage, i-rebuke based on the Bible ang bawat isa po sa atin upang nang sa ganon tayo po ay mas ma-equip, mas lalong mapagtibay, at mas lalong mapalapit sa Panginoon. Amen po ba? Yun ang trabaho ko. But to change your heart, hindi ko po trabaho yun. That is the work of the Holy Spirit. And I do believe that the Holy Spirit is in us today. Unti-unti niya tayong binabago. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Jesus was born with a mission. Hindi lang siya pumunta dito. He just didn't come just to inspire, but to redeem us. He didn't come to just teach, but He came to die for us. He didn't come to just visit us. He came
to save us. And Christmas is the beginning of the greatest rescue story in history of human being. Amen po ba? Kaya nga ang nasa puso ni Jesus, ang sinasabi niya sa atin ngayon, I came not just to be with you, but to die for you. And ginawa po niya yan, so you can live. Grabe ano po, mamamatay ako, ginawa niya yan, para magkaroon kayo ng buhay. And this is the greatest gift of Christmas na nakalimutan nating lahat. Amen po ba? The greatest gift of Christmas is not what is under this Christmas tree na hinihintay nating lahat. Nabuksan ang mga regalong yan na hindi ko alam kung anong laman yan. Amen po ba? Sinong excited dyan? Lahat tayo. Pero I would like to remind everyone, makinig po kayo, the gift or the real gift of Christmas is the person who we hang on the tree for our sins. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Amen po ba? Humility, compassion, redemption. Christmas is not complete, mga kapatid, until Jesus is born. Not in the manger, but in our hearts. May this Christmas, itong season na ito, lahat tayo maborn again. Amen po ba? Lahat tayo maborn again. At sana po si Jesus makita natin sa puso ng bawat isa. Let humility replace pride. Let compassion replace indifferences sa ating pong mga buhay. And let salvation replace religion na kung saan nagpapahirap sa buhay ng bawat isa sa atin. Sorry, baka may mga nakikinig. Yes po, ang religion minsan ang nagpapahirap sa atin kung ano-anong pinaggagawa natin. Pero ang gusto lang naman ng Panginoon is to what? That these people come to Him, repent, accept Him, no? And be free from these sins. Amen po ba? Amen. Are you excited this Christmas? Amen. Mas excited po si Lord na pagpalain tayong lahat dahil sa mga salitang sinabi na binasa, inaral, narinig po natin, naniniwala po ako, ngayon pa lang nangungusap na ang ating dakilang Diyos sa ating po mga buhay. Lord, salamat po Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Thank you Father God that once again, hindi niyo po kami binigo. Though Lord, most of the times, binibigo ka namin. Ang dami naming mga kapalpakan sa buhay. Ang dami po namin mga bagay, Lord, na nagagawa against you. Pero salamat po, araw-araw, oras-oras, minu-minuto, ang laman ng puso nyo, ang laman ng isip nyo, walang iba kundi po kami, na mga anak po ninyo. Thank you, Lord. Totoong tatay ka. Hindi nyo po kami iniwan. Salamat po. Salamat, Panginoon. Itong Paskong ito is very special for us. It is not because of the gift. It is not because of the food. It is not because of the weather. But because of Jesus in us. Salamat po aming Panginoong Jesus sa patuloy na pagmamahal, pagpapatawad sa amin pong lahat. Thank you, Lord. Mas pinili niyo pong mamatay para sa amin pong lahat. Para kami po ay magkaroon ng buhay. Salamat, Panginoon. Mas pinili mong maipanganak sa napakababang uri ng lugar, Panginoon, upang ipakita sa aming lahat, Lord, na ikaw ay naparito upang kami po ay paglingkuran. Upang hindi na namin kailangang pumunta, Panginoon, sa sino man upang lumapit sa iyo. Lord, you want us. Kayo ang naglapit, Panginoon, ng langit sa amin. Malaya kaming makakalapit sa iyo. Malaya kaming pupunta sa iyo, Panginoon. Malaya kaming mananalangin, O Diyos, sa iyo. Salamat, Panginoon. Salamat po. Pinupuri ka namin, Lord. Sige po, can you thank God
Pwede bang pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos? Pwede ba nating sabihin, Lord, I love you. Salamat po aming tatay. Ikaw ang tatay po namin, O Diyos. Wala na pong iba. Salamat po aming Ama. Salamat sa pagpapagaling sa aming pong mga karamdaman. Salamat sa pagpapalaya, Panginoon, sa mga addictions, Panginoon, na aming pong mga nakagawian. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And I pray, Father God, kung meron man dito ang patuloy pa rin binabagabag, pinapahirapan ng kasalanan, I pray, Panginoon, na kayo ang siyang patuloy na makipag-deal sa Kanya, Panginoon. Nausapin niyo po siya, Panginoon. Palayain niyo po siya, Father God. Maranasan niya, Father God, ang totoong kapayapaan, ang totoong pagmamahal, ang totoong kalayaan mula sa kasalanan. Thank you, Father God, that this Christmas, ikaw ang maging sentro. Ikaw ang sentro. Hindi kung sino man, aming dakilang Diyos. Salamat po. Salamat po. Mahal ka namin. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah.